Hindi niyo po ako nakikilala. Ay, ipapakilala mo kami. Pag ginagawa mo, first time ko lang po siya. Nagsasalita dito sa mga at nagigyan po ako sa mga kaya naglakas ko ng loob ako dahil pang-apat na buhay ko na po yata. Ako si Mando de Guzman. Nakakita ko yan sa may San Isidro. Introduce yun. Anak ko ni Joseph. Nagbinitan mo ng kawayan. Okay, sisimula ako ng mga aking ganito. Nung last week po kasi, na-accident din ako. Kami pong dalawa ng kapatid ko na si Mika. Mild lang po yung accident namin kasi hindi ko po nakita yung bato nakakarang. So, nag-slide po kami. Tapos, madahil po sa akin bumisita nun. Okay naman po, nakarecover po ako ng maayos. Mga 2 days, 3 days na po, nakapasok po ako. After 2 weeks, nangyari po ng accident ko, bumalik po. Na-accident na naman po ako. Kasi, sumuhay po ako sa magulang ko, matigas po ang ulo ko. Tapos, linggo rin po yun, linggo. After church kasi, gumagala po ako. Tapos, nung bandang gabi na po, huwag na daw po ako uwi kasi gabi na, baka ma-accidente ako. Eh, matigas po kasi ulo ko. Ano, gumala pa rin ako kahit gabi na. Galing po ako Kabanatuan, pag-uwi ko po ng Pambuan, lumibot pa po ako sa may Petron. Tapos nung pag-uwi na po ako, nadali po ako ng babaeng nakamotor. Dahil bigla po siya lumiko. Nag-slide po ako. Dalawang tungkod po yung tinamaan sa akin, tsaka po yung siko. Tapos tumama po yung baba ako. After nun, hindi po ako nakalakad ng mga 5 days. So, lahat po ng ginawa kong pagsuwi sa magulang, may kapalit po siyang kakarosahan. Kagaya po nung pinagbabawalan ako sa gumala, gagala pa rin ako kasi may pera. Kahit walang pera, gagala pa rin ako basta gusto kong gumala. Na-realize ko po nung bandang huli na ba't nangyayari sa akin ito, wala naman akong ginagawa masama. Na nakita ko po ay pagsuway ko sa magulang, lalo na kay mami, mas kay lalo. Kasi kahit anong bawal nila sa akin, hindi po ako nagpapabawal. Tapos naramdaman ko po na may nagmamahal ko sa akin. Tapos may nagpapahalaga. Nung dinalaw po ako sa batay, kasi talagang nung time po na ano po kayo, down na down po kayo, kaya kung gusto ko pong gumala at tanggal ang stress. Mayroon po kasi yung pag-aaral tapos madami po pong sumasabay. So naipon na po mga sama ng loob ko. Tapos nakakalimutan ko po, palayo na po ako sa Panginoon. Nakakalimutan ko na yung ministry, nagpapalit po yung gawain ko sa may mga sariling kagustuhan. Kabataan po, mapusok po kasi mga curiosity ko po ay pumapasok sa akin na paano ba to? Paano ba ma-experience yung gano'n? Kaya sumusuway ako sa magulang ko dahil gusto kong maranasan yung mga bagay na hindi bagay sa Kristiyano. Maaga po kasi nakakilala sa Panginoon kaya yung mga bagay na dapat hindi ko na maranasan. Kumbaga, pinapalo na ako ng Panginoon. Bago ko pa maranasan yun, pinipigilan niya na ako. Hindi ako mabawal ng magulang ko. Yung Panginoon naman ang bumabawal sa akin. So kahit anong gawin ko pong paraan, hindi po ako nakakagala talaga ng maayos lahat ng mga palpak. Pag uwi po ako sa bahay, ubus ko ang pera ko. Wala po natitira sa akin. Kaya sobrang sakit po naman sa kalooban. Sinigay ko po ng tawad din sa Panginoon lahat. Kaya po ako nandito sa inyong harapan dahil tayo mga kabataan, maging silbing aral ako sa inyo na huwag kayong susuway sa magulang dahil lahat ng gagawin yung pagsuway, may kapalit po yan. Huwag nyo sasabihin na, gano'n lang hindi ginawa ko eh. Gano'n lang din ginawa ko na, kasi hindi ako,
Simpleng gala lang po yun dahil sa curiosity ko. Pero mabait po ako, masunod po ako anak. Talagang matigas lang po ako. Pero ngayon po, pinagsisisi ako sa kulay yun na magiging masundo rin po ako sa kanila at hindi na po ako susuway. Sana po magkano. Humingi na po ako ng tawad sa Panginoon na siya po yung gumabay sa akin sa mga susunod na araw na siya po yung nagbigay sa akin ng aral na mga natutunan ko po sa kanya is huwag na susumay sa magulang dahil mahirap palabanin ng magulang. May masakit yung panusa. Pero salamat po dahil hindi niya pa po ako kinukuha. At nagbibigay po ako sa kanya ng handog na awitin na ang pinamagalan ko ay Muemay. Sino ako para suway yung mga magulang ko at yung Panginoon. Okay.